nung pinayuhan mo ko na mag-niche down, dahan-dahan. So, dinadahan-dahan ko naman siya. And ko na nang saya-saya maging virtual assistant. Kasi $2, Mamshi. $2. So, bumalik na ako, sabi ko, pinagdasal ko lang to. Tinanggap ko lang kung ano yung kaya kong gawin. Kasi yun yung mga narinig ko sa'yo noon eh. Kaya nung nakita ko yung picture mo na lagayan lang ng sapatos yung ano mo, sobrang iba yung dating sa akin. May movie ang buhay mo. Ano ang title nito? Hi, Ma'am si Jomeline. Kamusta na ngayon? At saan ka busy lately? Lately, naging busy ako unang-una sa paglipat namin sa bago naming bahay. Pangalawa, sa business na tinatayo naming mag-asawa. Yung asawa ko po yung nag-lead, no, sa bago pong mini coffee shop dito sa bahay. And at the same time, yung mga client task. Kasi hindi pa naman nawawala yung mga clients. Oh, nung nakita ko yung post mo about dun sa coffee shop, sabi ko, oh, grabe naman, may coffee shop na siya. Parang ang bilis ng progress eh. Actually, ganito ha, Ma'am si Jomeline, ito hindi ko pa ito nabanggit sa'yo. Sabi ko nga nung una kitang nakausap talaga through a one-on-one call, nung sinabi mo sa akin yung concern mo at nagbigay ako ng advice, nung nag-yes ka sa sarili mo, bigla ka nag-bloom talaga sa social media. I mean, sa Facebook. Nakita ko talaga yung biglang, yung progress mo, yung changes mo. Alam mo, para ka nakatalukbong ng kumot. Tapos bigla ka nag-boom. Eto na ako. Oh. Ganon. Nakita ko sa'yo. Tapos biglang merong paglipat ng bahay and then coffee shop. Diba? Sabi ko nga, I'm excited to finally hear your story. A little story ng kung paano ka ba nagsimula, Ma'am Shi Jomeline. Actually, Ma'am Shi, ang story talaga niyan, yung talagang totoo. Nag-umpisa lang talaga ako nung nabuntis ako sa pangalawa kong anak. And then, yung mga sinasabi ko sa post ko about Facebook posts, actually, isa yung Facebook page mo dun sa mga nakita ko. And nagkaroon ako ng idea. Actually, dalawa. Pero yung isa yung page mo dun sa mga na-inspire ako ng gusto. Yun yung mga times na talagang as in walang pera, walang idea paano kumita sa bahay. Basta ang alam ko lang noon, online selling, yung mga ganun. Ganun kasi yung mga era na nauuso noon, yung mga online ukay-ukay ganyan. Eh hindi naman po ako yung tipong masalita at saka mabenta kasi mahiyain din naman kasi akong tao. So kung nakita ko yung Facebook page mo, Ma'am Shi, ang unang-una ko talagang naramdaman is wow. Kasi as in talagang totoong-totoo yung pinakikita mo noon that time. So, nahihirapan ka, nakita ko doon sa video na nag-aalaga ka ng mga anak mo, nagluluto ka, naglilinis ka. Tapos at the same time, may time ka pa para mag-record ng mga YouTube videos. Parang nagtuturo ka pa nga noon that time eh. Mga virtual assistant task. And then sobrang dali niyang maintindihan actually. Isa yun sa mga pinapanood ko yung mga YouTube videos mo, Ma'am Shi. Hindi ko na nga mabilang kung ilang videos yun. Mula sa data entry, hanggang sa web design ng WordPress. Actually, yun din yung karoon ako ng idea. No, isa yun sa mga pinanood ko, Ma'am Shi, kasi nagkaroon ako ng client about WordPress and then doon din nabuksan yung idea ko na what if pag-aralan ko din yung WordPress. Pero that time hindi pa seryoso kasi nga virtual assistant lang talaga yung alam ko na position na pwede sa akin. So yun, doon nag-umpisa lahat, doon sa idea na pwede pa lang maging virtual assistant kahit nasa bahay despite na may anak. Kasi isa sa mga nabuhayan ako ng loob doon sa sinabi mo, Ma'am Sheena, tanggapin mo kung ano yung kaya mong gawin. That's the phrase na sobrang powerful, Ma'am Shi, sa totoo lang. Kasi wala nga akong kayang gawin nun kundi mag-alaga ng anak. Tapos ang bakanting oras ko lang ay yung gabi, which is yung pahinga mo, 'di ba? Nagpapa-breastfeed ka ng anak, 'di ba? So kung inuubos ko yung oras ko sa panonood ng mga vlogger, ng mga content creator sa YouTube, why not spend ko yung oras ko para matuto sa iyo? So yun talaga yun. So yun, doon lang talaga ako natuwa, Ma'am Shi. Totoo yun. So natural na pinakita mo kung ano yung buhay mo. And sobrang ako na-inspire na kung kaya mo, kaya ko din yun. Yun talaga yung naramdaman ko nun. Wala kasi ako masyadong picture nun dati. Kaya pag may mga nakakausap ako, sabi ko,
Guys, ipipicturean nyo yung mga ginagawa nyo, lalo kung paano kayo nagsimula, ha? Yeah. Kasi wala kaming cellphone masyado. I mean, wala masyadong picture. Nung nakita ko yung sa'yo, yung lalagyanan ng sapatos ba yun? Oh, Ma'am Shi. Alam mo, sa totoo lang, pinicturean ko yung sarili ko noon, hindi dahil sa proud ako. Napakagaga ko naman, di ba? Proud ako na yun ang working station ko. Alam mo, Ma'am Shi, ang totoo noon, kaya ako pinicturean yung sarili ko noon doon sa lagayan ng sapatos na yun. Kasi sobra akong motivated noon. Yun yung times na nagbabasa ako ng Bible, tapos nanonood ako ng mga tutorial videos mo and yung iba pa. Na sobrang lakas ng tiwala ako sa sarili ko na hindi, kailangan ko tong picturean. Pipicturean ko yung sarili ko. Kasi gusto ko, balang araw, titignan ko tong picture na to and magpapasalamat ako sa taas, 'di ba? Na iba na yung working station ko. Malakas lang talaga yung fighting spirit ba, Ma'am Shi? Parang ganun. Ramdam na ramdam ko talaga yung fighting spirit mo. Honestly. Pero Ma'am Shi, nakakahiya. Parang nung una nahihiya ako na actually hindi ko talaga siya shinare sa Facebook. 4 years na ako sa freelancing, Ma'am Shi. Tapos ngayon ko lang actually, minahidi ko lang po siya nung una. Tapos ngayon ko lang pinost. Kasi nung una nahihiya ako. Sino ba namang hindi mahihiya? The working station is lagayan ng sapatos. Oo, naiintindihan ko na nahihiya ka. Pero kasi sa totoo lang, nung panahon na yon siguro nahihiya pa tayo, di ba? Pero pag ngayon tinignan mo, yung akala mong simpleng picture, tamo, may nababagong buhay, di ba? Yung mga senior ko nung sa VA videos ko, parang sa akin, sandali ko naman yun, napag-aralan ko na yun, tapos ko na yun, madali ko lang siya ginawa. Pero tingnan mo yung nagiging impact pala sa inyo. Even yung mga simple words na sinabi ko that time, naramdaman ko lang yun. Tapos meron palang tao na pag narinig yun, tatatak sa buhay niya. Yung mga simpleng bagay na hindi natin alam kung ano yung kayang mabigay na impact nito sa iba. Kaya nung nakita ko yung picture mo na lagayan lang ng sapatos yung mo, sobrang iba yung dating sa akin. Ako pa mismo to. Paano na yung iba na talagang walang-wala? Yung mga ganun, yung mga bagay na parang walang importansya sa atin or tapos na, hindi natin alam kung ano yung kayang maibigay na impact nito sa iba. Wag mo nang ikahiya. I-share mo dahil blessing yan. Blessing, di ba? Sa totoo lang, lumipat kami ng bahay, Ma'am Shi. Tapos, nagkaroon ako ng pagkakataon na i-review yung mga images ko. So, totoo lang po Tapos, nakatingin ako dito sa bintana. No? Parang may sa gilid-gilid, parang may Kasi, parang hindi naman siya ganun kalayo. No? Pero, hindi na siya katulad ng dati. At, yun nga po, bumalik tanaw ako, sabi ko, pinagdasal ko lang to. Yun nga, tinanggap ko lang kung ano yung kaya kong gawin. Kasi yun yung mga narinig ko sa'yo noon Tanggapin mo kung anong kaya mong gawin, which is yung mag-alaga ng bata, tapos tuming gabi, saka lang mag-aaral, saka lang maghahanap ng client, tapos kinabukasan, household chores ulit, ganun ulit. Alam niyo yung parang ginawa kong posible yung imposible. Kasi nakita ko yun sa'yo, Ma'am Shashina, nakita ko yun sa'yo. So, yung mindset ba bilang isang nanay, hindi ako totally nahirapan. Nagkaroon pa ako ng pag-asa nun. Sabi ko, kayang-kaya ko yun. Kasi nagkaroon ako ng ng inspirasyon. At kayo yun, syempre. Salamat. Since nababalikan na rin naman natin yung nakaraan, okay, tanong ko na lang din, parang bakit freelancing yung pinaka-pinili mo? Kasi di ba nagtrabaho ka na before, parang sa HR yata yun, kung ako nagkakamali. So bakit mo pa inisip na mag-transition into freelancing? Ano yung pinaka-nag-push sa'yo na gawin yun? Actually, Ma'am Shi, ang una ko talaga nagustuhan is yung pagtitinda ng candy, ng mga gummies. Yun talaga yung una. Kasi, Ma'am Shi, nung namatay yung father ko, nung nung namatay yung father ko, sobrang lost. As in, talagang nawala ako sa focus nun. And then, palipat-lipat ako ng trabaho. Hindi ko alam kung anong gusto ko na. Parang nawalan talaga ako ng direction nun. Although, nakikita ko naman yung anak ko that time. So, malungkot lang. Malungkot din pala pag nawawalan ka ng mahal mo sa buhay. Tapos yun pa yung nagbibigay sa'yo ng, alam mo yun, ng inspirasyon, ng pampalakas ng loob. No? So, HR, sa totoo lang, Ma'am Shi, nag-resign ako as HR. Tapos, naging HR din yung trabaho ko. So, parang paulit-ulit lang yung cycle. So, parang nanghihingi ng pahinga yung katawan ko. At the same time, may hinahanap ako na hindi ko alam kung ano Yun talaga yun hanggang sa
nabuntis ako sa pangalawa kong anak, and then that's the time na talagang hindi na talaga ako makakabalik at ayoko na rin bumalik sa labas kasi nga po pandemic. So ano ba yung dapat at saka ano ba yung mga bagay na makakatulong sa asawa ko? So saktong-sakto yung Facebook page mo. Hindi ako sure kung 2020 yun, Ma'am Shi, tanda ko. So hindi ko alam kung yung din yung start ng pag-create mo ng Facebook. Basta 2020 nung nakita ko yung post, yung YouTube videos mo, ganun. Sobrang natural lang, walang halong eme, talagang totoong-totoo. Yun yung nagustuhan ko, Ma'am Shing. Sa totoo lang. Doon sa mga pinagdaanan mo, yung sitwasyon mo, 'di ba? Considering na may nangyari sa iyo, yung mga personal problems mo, tapos may bagong baby ka, wala kang maayos na gamit, wala kang masyadong internet kasi parang dangle lang ba yung ginagamit mo? Naglo-load ka lang din ng internet? Oo, Ma'am Shing. Ano diba? lang siya? Paano mo yung kinaya? Paniniwala kasi ako na kapag ang tao may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. That time, alam ko, nagbigay ka din ng payo nun. Sabi mo, kung walang wifi, meron tayong nabibiling mga Globe prepaid, ganyan. Alam ko, nabanggit mo yun, Ma'am Shing. So, nung nakuha ko yung maternity ko, agad-agad, sabi ko, bibili ako ng all-in-one PC. Kasi meron talaga akong laptop, Ma'am Shing, nung ako ay nasa HR pa ako nun, yung trabaho. So, na-ibenta ko na. Kasi nga pandemic wala tayong pera noon that time, nabenta ko na. Kaya wala talaga akong equipment all from scratch talaga. Lakas loob lang, Ma'am Shing. Yung maternity ko, yung nakuha ko doon, kalahati doon, pampabinyag. And then talagang bumili ako ng all-in-one PC. Nagtataka pa yung mga kasama ko sa bahay. Ba't kailangan ko pang bumili niyan? Ganyan. Kasi mag-o-online job ako. Pero hindi ko sure kung naniniwala sila nun. Siguro sa 10 out of 10, pati ako nagdududa na rin ako. Nasa 2 lang ata o 4%. Ganon lang talaga. Sabi ko kung hindi to uubra, bebenta ko din. Ganon lang siya, Ma'am. So yung kasabay ng all-in-one PC is yung Globe prepaid na wifi na sinasabit ko sa bintana. Tapos every 3 days, totoo to, Ma'am siya. Every 3 days naglo-load ako ng 100 pesos. Tapos sa totoo lang yung client ko, pasalamat talaga ako doon sa first client ko. Hindi niya alam mabagal yung wifi ko noon. Pero talagang tuwing madaling araw hinahanapan ko pa ng signal yun. Ganon ka-desidido ako na magsimula as a virtual assistant kasi kailangan ko ng experience, kailangan kong ma-experience paano maging VA, and gusto ko talaga tong ginagawa ko at gusto kong makatulong. So, yun siguro yung naging drive sa akin. Kahit puyat, kahit pagod, kasi nga, iba ang pakiramdam pag breastfeed Doble yung pagod. Hindi katulad pag hindi naman po sa pero iba yung pagod ng breastfeed talaga. So, sacrifice. Pupuyat na ako. Pero yun, Ma'am, ang shift ko noon 11 to 4. Tapos panggabi yung asawa ko. Tapos kami lang 3 ng anak ko. Pagdating pa ng 5, 6, kailangan 7, gising na ako kasi ginigising ako ng baby ko. So 2 oras lang yung tulog ko. Tapos yung mama ko pupunta sa bahay, kahit pa paano natutulungan naman ako ng mother ko. So natutulog ako sa tanghali, mga 3 hours, mga ganun lang. Kasi breastfeeding yung bata hindi pwedeng mawalay sa'yo. Sacrifice. Kung talagang gusto mo, lahat ng imposible magiging posible. At hindi naman siya titingnan as mahirap, no? Titingnan mo siya as pag-asa. Ito yung pangarap ko sa sarili ko, pangarap ko sa mga anak ko. Kasi nakita ko na to dun sa taong yun na naging okay siya. Ang lakas talaga ng paniniwala ko ng Ma'am Shi. Kaya malaki yung impluwensya mo na mag-voice out, magsabi sa social media na ganito, ganyan. Kasi totoo pala talaga. Totoo siya. Alam mo, sobrang powerful. Yeah, thank you, Ma'am Jomeline. Alam mo, habang kinikwento mo yan, sabi ko, teka, ang kausap ko rito si Jomeline. Ako ang kinakausap ko ba sarili ko? Kasi parang mirror mo lang yung mga nangyari sa akin. Yung paggamit mo ng dangle, yung dangle pa kasi tawag dati, bago pa yung, di ba, 15 years na ako ngayon. So, ganun din yung ginagawa namin ng mag-asawa. Parang naglo-load lang din kami dati. Although may internet kami, pero pag nawalan, kailangan namin yung may backup na prepaid wifi, may Globe, may Smart. Tapos sasabit din namin yung sa bintana, hanap ng signal dito, doon. Kano load noon, di ba? So talagang, sige na, kailangan wag mawawalan ng trabaho So bahala na kung sus kami doon. Tapos yung sinabi mo, kunento mo rin yun sa baby mo. Yun din, ginagawa ko, di ba? Sabi ko, meron din akong unang puti sa lap ko. Tapos habang nagpapadede ko, nagtatay ko. So dual na, multitasking talaga. Buti na lang ako, gifted tayo, di ba? So kaya ko magpadede ng
Yeah. Like, Sobrang hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Napaka-extraordinary ng nating isang pareho, yeah, nating lahat. yeah, ng mga nanay. Kasi Yes. sobrang haba po ng pasensya natin, Ma'am Shi. Sa totoo lang, kapag may nakakausap ako na mga Gen Z or even yung mga kausap ko po ng ibang tao, kapag sinasabi nila paano maging VA, anong edad pwede maging VA or mag-freelancing, sabi ko wala naman siyang edad. Pero lagi kong sinasabi sa kanila na kailangan merong drive. Kailangan meron kang motivation. And lagi kong nababanggit na, alam nyo ba, sa totoo lang, ang talagang nakikita ko lang talaga na magkakaroon ng tiyaga. It's actually, pwede rin naman ng mga tatay, pero para sa akin sa nakikita ko mga nanay, dahil na-experience ko yun. Sobrang haba ng pasensya natin, Ma'am Shi. May umiiyak na baby, patatahanin mo, gawaing bahay, client Sabay-sabay. task, kinabukasan ganun ulit. 'Di ba? Pwedeng madagdagan yung gawaing bahay mo, meron kang hindi magagawa. Hindi ka na mapagod. Mapagod ka man, pwedeng ikaw lang yung nakakaalam. Maswerte ka kung may tutulong sa'yo. Pero kung wala naman, sasariliin mo na lang. Sobrang powerful. Sobrang powerful ng mga nanay. Yes, totoo yan. I mean, kaya na naman ng mga tatay. Kasi meron naman akong mga nakakausap ng mga tatay. Pero, Tatay, kaya most din. din ang nakausap kong tatay, may kasamang asawa na gumagawa na lang din. I mean, Yeah, alam mo, Ma'am, sa totoo lang, parehas mo, totoo. Hindi ko alam kung nagkataon ba, pero nai-influensyahan ko na yung asawa ko na maging freelancer din. So, bago siguro ako magturo sa mga, bago siguro ako magkaroon ng course, gusto ko munang i-try din yung sarili ko kung effective ba akong magturo tulad nyo sa asawa ko, tinatry ko na magturo. Ganito yung freelancing, ganito yung dapat gawin, ganyan. I-share ko na lang din yung experience ko doon. Baka sakaling may mapulot ka. Kasi sa asawa ko, sa totoo lang, siya kasi hindi siya nag-take ng course ko. On-the-job training talaga siya sa akin. So, kung gaano ako kahigpit sa kanya, medyo mas bumabait pa ako sa estudyante ko. So, siya yung pinaka-practicean ko. Ganon. Kasi hindi ko siya tuturuan talaga ng, parang step by step, 'di ba? Pero, pagka, nagkamali siya, aasahan niya, siya maghugas ng pinggan, mga ganyan. So, may consequence. But kidding aside, masarap din kasi yung ganon, yung parang meron kang kabatuhan. Yun ang tawagan namin mag-asawa. Ito, parang may kabatuhan ako ng utak, ng isip, na pag pinento ko, gets niya ako. Kasi before, nung hindi kami nagkakaintindihan di ba? So, baka doon mo na lang siguro simulan yung ano ba yung interesado yung asawa mo. Yun ba ginagawa mo or iba, 'di ba? Kasi pwedeng iba yung magkaiba kayo ng ginagawa 'Di ba? Napag-uusapan natin yung mga naging challenges mo during your VA journey and even until now meron din yan Pero was there a time na parang gusto mo na lang din sumuko? And ano yung mga turning point mo na bumangon ka ulit? Siguro yung mga times na gusto kong sumuko, nangyayari yun kapag inaatake ako ng imposter syndrome. May mga times na parang motivated ako. Kahit ngayon, Ma'am Shi, sa totoo lang, 4 years. Ewan ko lang yung ibang mas matagal pa sa akin. Kapag natatapos yung project ko sa mga clients, may mga months kasi talaga na, syempre hindi naman lagi may nagpapagawa ng website, Real Talk yun, even funnels. So, may mga free time ako para mag-upskill, ganyan. May free time para mag-ayos ng bahay. Pag inaatake ako ng imposter syndrome, doon ako nagsasabi na, kaya, itigil ko na to. Lalo na kapag hindi ako nakakahanap ng clients, no? Kasi nga po, it's either project-based or RE. Gaya nga nasabi ko, ang freelancing is about business. Hindi siya katulad ng ibang mga nasa labas na corporate job. No, kapag naghanap ka ng trabaho, regular job, magiging regular mo, 9 to 5, araw-araw yun. So, yun lang yung gusto kong i-ano dun sa iba, na hindi talaga siya stable. And hindi talaga laging umuulan ng dollars. So, kapag wala po akong ginagawa, upskill, pero may times na talagang inaatake ako ng gusto ko ng sumuko, lalo na kapag, pinagdududahan ko din minsan yung sarili ko kung kaya ko pa ba, wag ko na lang kayang ituloy ito o kaya tumigil na lang kaya ako, lalo na pag nahihirapan ako sa mga gawaing bahay, no? Tapos, mag-upskill or client, ganyan. Yeah. Natural yun na nararamdaman ko. Pero, ang nagdadrive po sa akin, Ma'am Shi, para magpatuloy, yung freelancing is yung mga anak ko.
yung mga anak ko, tapos pinipikit ko yung mata ko, sabi ko, balik tayo sa simula, bakit nga ba ako nandito? Binabalik ko yung sitwasyon kung anong itsura ko noon, kung bakit ba nagpupumilit akong maging virtual assistant noon, and may bumubulong sa akin, ngayon ka pa ba naman susuko? Laging ganun laging ganun yung bumubulong sa akin, ngayon ka pa ba naman susuko? Naandyan ka na. Parang ganun, Ma'am Shi. So, laban ulit, kinabukasan ulit, okay lang yan. Laban ulit, ganun talaga Ibabayaran pa tayo. ng Diyos. God will provide. Meron talagang client. So, masaya na ulit. Di nga lang ako nakapag-TikTok, Ma'am Shi, kung pwede lang talaga Yung sumasayaw-sayaw pag nagkaka-client. Kaso, nahihiya ako Ako naman kasi sinasabay ko na lang yung pagsayaw at habang nagluluto, doon ko na lang siya ginagawa. Kasi pag nagtatrabaho na tayo, hindi naman natin magagawang sumayaw. Kailangan natin mag-focus. So, sasabay ko na lang sa sa pagsasampay, pag nagluluto ako, pag naglilinis ako, doon ko na lang gagawin yung TikTok ko, 'di ba? Makikita mo naman yung mga pinaggagawa ko. Sana uli, no? Ang ginagawa ko na lang, Ma'am Shi, nagpapatugtog na lang ako, doon na lang ako sumasayaw, di ko na lang binibidyoan. Baka kasi mabago yung branding ng Facebook. Jomelyn the Dancing Web Panel Design. Hindi na web and panel specialist na naging dancer na. Kasi 'di ba, napagkukwentuhan natin yung VA journey mo. Pero paano mo ba muna nakuha yung first client mo? Tsaka ano yung nafi-feel mo nung sinabi niya na I want to hire you? Ma'am Shi, di ako tumigil sa pag-a-apply. Sabi nga nila, di ba, kung kailangan mag-apply ka ng 10 to 15 to 20, ginawa ko talaga yun. Upwork, pinagsabay ko yun Upwork, tsaka onlinejobs.ph. Tapos walang katapusang basa dito, nood ng mga video tutorials. Ganun talaga, Ma'am Shi, ang ginawa ko. Kasi pag may nagtatanong sa akin, paano, ganito, ganyan. Tapos parang nakikita mo sa mukha nila, parang hindi nila kayang gawin. Nisip ko na lang na, okay, sige, naiintindihan ko. Pero kasi hindi nga talaga kasi lahat ng gustong maging VA, no? I mean, hindi to para sa lahat. Umpisa pa lang, sinasabi ko na sa kanila, ganito yung gagawin natin, ganito. Pag hindi ka mahilig mag-aral, hindi ka rin tatagal dito. Kung hindi ka magaling mag-research, no? Hindi ka siguro para dito. Yun lang. Pero hindi negative. That's normal na hindi talaga para sa lahat. Kasi meron tayong mga nakakausap na kung pwede nga lang, gusto nila, bigay mo na lang yung trabaho. Ma'am, sa totoo lang kung pwede lang talaga, na turuan ko sila all day long para maintindihan nila. Na-try ko yun, Ma'am Shi, kaso bandang huli talaga nakakunot pa rin yung noo nila Sabi ko, hindi talaga to para sa lahat. Pero yun nga, normal, naiintindihan ko naman din yun. Kasi nga, hindi rin biro yung sakripisyo na gagawin nila. Ubus sila ng oras sa pag-aaral, pasensya nila, habaan nila, kasi ilang months ka din maghahanap ng client. So, yung naging experience ko, Ma'am Shi, dun sa naging una kong client, siguro yung walang tigil ng pag-apply sa onlinejobs.ph. Tapos one time, meron akong naging client. Hindi siya actually client pa nag-message lang siya sa akin. Tapos hindi ko alam na na yung oras ng schedule ng interview is 10 o'clock ng gabi. Kasi wala akong idea na baliktad pala yung oras natin noon. So, nung linggo, tumawag siya sa Skype. Sige, sabihin na natin, nakiusap ako. Normal yun, real talk yun. Sinabi ko sa kanya, baka pwedeng mautuloy yung interview natin. Pasensya ka na kasi hindi ko alam na alas 10 pala ng umaga sa inyo. Tapos, magkaiba kasi ng time zone, di ba? Sumagot naman yung client. Tapos, nagpapatulog ako ng baby dito sa hita ko nung tumawag siya. Kaya nilagay ko si baby sa duyan. Tapos yung anak ko, anak, duyan mo nga yung bata. Yung cellphone ko yung hawak ko, Ma'am Shi. Tapos nilagay ko siya doon sa labas habang nasa likod yung asawa ko naglalaba. Sa lahat ng oras ng pag-i-interview, hindi pala sa akin nakatutok yung camera. Nakatutok siya sa pechay namin, doon sa halaman naming pechay. Hanggang sasabi niya lang, sabi niya, I really like your experience, ganyan. Nung bandang huli, sabi niya, ang ganda pala ng weather dyan. Kasi nabagsak yung cellphone ko. Tapos hindi pala sa akin nakatutok. Nakaano po ako, parang naka-engine seat parang nakaupo sa bowl ng CR. Wala po ako upuan sa labas. Sahig, semento. Tapos sabi niya, ang ganda naman ng halaman mo. Sabi niya ganun. Sabi ko, I'm so sorry. Nakatutok pala sa halaman yung camera. Hindi ko alam kung inisip niya ba na yun ba yung picture ko talaga. Or, ewan ko, basta nung time na yun, after nung interview, sabi niya sa akin, marami daw siya na interview, parang ayaw dun sa rate. Kasi $2, Ma'am Shi, $2. So, hindi ko din naman masisising iba, bakit ayaw nila dun sa $2 na rate.
Pero ang drive ko kasi noon gusto ko magka-experience. Pero wag nang gayahin ng iba. Pero that time kasi yun talaga yung nag-ano sa akin eh. Yun yung nag-ano sa akin. So, tinanggap ko siya, ma'am, tas tumagal ako ng 2 months. 2 months sa kanya. So, real estate yun, actually, skip tracing, more about data entry, and then Squarespace design. Doon talaga nakilala ko na agad yung pagde-design ng website. Pero hindi ko siya masyadong pinapansin pa nung una. I mean, walang masama talaga na mababa yung in-offer kasi marami rin naman talaga na nagsimula sa mababa. Ako mababa lang din, di ba? Mas mababa pa sa 1, di ba? Meron kaming mga ganong offer. Pero if there is an option na hindi ganun kababa, they go for it, di ba? Pero depende kasi sa'yo. Sabi mo, Ma'am, si Jomeline, ang pinaka-goal mo lang that time is magka-experience na, kapag masimulan ba? Parang pang-kickstart ng gusto mo mangyari sa freelancing, di ba? So, okay lang. I mean, tingnan mo, nung tinanggap mo yun, ang dami mong napala dun sa $2 na yun, Yeah. di ba? Actually, ma'am, pagkatapos niya, nabagalan pa nga siya sa internet ko kasi nga Globe prepaid wifi lang. Tapos nagtataka siya ba't daw ang bagal, ganyan. Sabi ko kasi naka-Globe prepaid wifi ako, tapos pinaliwanag ko sa kanya na iba siya sa internet. Gusto niya sagutin yung internet connection ko nun, ma'am, Kaso nung that time siguro hindi talaga kami para sa isa't isa, ganun. Marami din daw siyang ginagawa. So, natapos din yung project, yung task ko sa kanya. After nun, nagkaroon ako ng idea, ganito pala ang online job. Ganito pala kung paano maging virtual assistant. So sabi ko, nakahanap niya ako eh. So alam ko, meron pang marami pang iba dyan. Taasan ko din ng kahit $1 yung rate ko, ginawa kong $3 naman. Yun, nagkaroon ako ng hanggang sa naging 4, hanggang sa naging $5. Pinataas ko lang, ma'am. Pero yung drive, yung diskarte mo sa sarili mo, nandun pa rin. Yung gawaing bahay, pag-alaga ng bata, nandun pa rin. So, it really depends sa tao kung talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Yes, kasi hindi naman natin pwedeng ihiwalay yung sarili natin dun sa kung ano yung gusto natin. Dahil sabi ko nga, 'di ba, tanggapin mo kung ano na yung meron ka. Dun yung pinaka parang root natin, yung starting point natin. Kasi pag inihiwalay mo na, walang masama kung hiwalay mo. Basta just make sure na bumalik ka doon sa biggest why mo. For me, ganun, parang ano ba yung biggest why mo? Ako, ang biggest why ko nun is to take care of my family while I'm earning sa bahay. Kasi di ko alam nun ang virtual assistant. Ang alam namin ng personal assistant, admin assistant. Yun lang yung mga terminologies namin dati. And that time, nung nag-resign naman din ako, sabi ko gusto ko lang talaga na magtrabaho na lang sa bahay. At buntis pa ako noon, sabi ko alagaan ko yung pamilya ko. So every time nakukuha ko ng client, I also have to consider paano ko maaalagaan mo na yung mga anak ko kapag ko to. Ganon, din ang pinakaan natin, di ba? Yung mga binabalikan natin. Naalala ko, nagtanong pa ako sa inyo. Sabi ko, ma'am, saan po kaya makakahanap po ng job na wala pong oras? Kasi nga, yun nga po, may oras kasi siya noon, 11 to 4. So, sobrang puyat. Sabi mo pa nga nun sa Fiverr. So, nag-try din ako ng Fiverr. Pero luckily, kahit sa onlinejobs.ph and even on Upwork, nagkaroon din ako ng flexible na client. Yes, yes. So, naisip ko na, yun, kaya naman pala. And isa nga yun sa mga nagiging consideration ko, Ma'am Shi, kapag ka naka-client ako, siguro mga 2, okay na ako dun. Kasi iniisip ko yung balance din ng pag-aalaga ng mga anak ko. Ganyan. Pero alam mo, Ma'am Shi, nagkaroon ng time na 2, tapos nagkakaroon pa ng 3 client. Doon talaga ako tuwang-tuwa. Sabi ko na, ang saya-saya maging virtual assistant. Tapos nasasabi ko siya sa asawa ko noon. So, pandemic din noon that time. Mga panahon ng ayuda. Ganun. So, yung weekly po na kinikita ko ng 2,500, tapos may lumalaki-laki siya. So, nagkakaroon po kami ng grocery sa bahay. Nakakatuwa kasi habang bumibili ako sa kanto namin, talaga natingin ako sa lang. Sabi ko, thank you, Lord. Kasi, hindi ko ma-imagine, Ma'am Shi, nakaupo lang ako, naka-engine seat lang ako, tapos kikita na ako. Diba? PayPal pa noon that time. May pera na ako, tapos i-Gcash ko na lang. Nakakatuwa kasi naranasan ko na yung 8 to 5 na trabaho sa labas, traffic, pakikisama sa labas. Tapos nakuha ko lang sa pagiging virtual assistant. Pero yun nga, yung skills mo pa rin yung pinag-uusapan dito. So yun. Yeah. Baka kasi mamaya isipin ng mga nanonood sa atin, sabi, ganun lang ba kadali? Parang, ganun makikita ka lang, diba? Hindi nyo alam kung ano yung nangyari. Kaya kinikwento namin yung nagiging journey namin na meron siyang malaking responsibilidad
na Yeah. kasama, 'di ba? Hindi mo pwedeng Mm. ihiwalay 'yon. Hindi siya pindot-pindot Mm. lang at Yeah. browse-browse lang, 'di ba? Pero Mamshi, kasi napag-uusapan natin yung naging journey mo as a VA. Lipat tayo, 'di ba? Bakit mo naman naisip na mag-transition or i-push na yung pagiging web funnel specialist? Ma'am Shi, nung una kasi, sabi ko, first phase web design, yung una kong naging experience. Mm-mm. Tapos, first time kong ma-encounter si Canva. Sobrang love na love ko yung pagdi-design sa Canva. Talagang tatalon ako sa bubong. Talaga. Kasi nga, love na love ko siguro pagdi-design. Pero yung pagdo-drawing, Ma'am Shi, bungo lang talaga kaya ko i-drawing. Kaya sa Di ba Canva talaga. bundok na may puno? Di ba ganon? Kaya sabi ko, nakakatuwa yung Canva, kaya ko na mag-drawing. Ganon. Tapos yun nga po, nakilala ko yung pagdi-design ng website. Tapos pag may binibigay na task si client, ang feel ko nun ang saya. Kasi na-try ko yung ibang niche social media management, na-try ko din yung skip tracing, basta madami ako na-try na niche. And then, doon lang talaga ako naging masaya sa pagde-design ng website. Doon ako nagkaroon ng testimonial sa mga client. And sabi ko nga, but if i-focus ko to? Kaso nga, sobrang gulo pa. Kasi nagda-doubt ako na baka naman mamaya kapag nag-niche down ako, mali yung ginagawa ko, baka hindi ako magkaroon ng client. Magulo siya sa isip ko noon that time, Ma'am Shi. So that's the time siguro na nag-focus ako sa web and funnel specialist, designer pa noon that time. Nung nakausap kita, doon talaga ako naliwanagan. Kasi nga, hindi ko siya makuha sa ibang tao. Although nag-open ako sa iba. Kasi Ma'am, siya walang mali eh. Walang kulang. Biruin mo, may mga clients naman ako nung 3 pa yata noon that time. Pero lahat yun part-time na. Okay naman yung kitaan. Kaya lang parang may kulang. Parang hindi ako masatisfy na. Sabi ko nga, anong problema sa akin? Ba di ba ako makontento? Parang masama na yata to Masama na yata yung tama ko. Sabi ko gano'n. Pero hindi, Ma'am, hindi pala siya mali. Parang meron ka lang passion, parang gano'n. Meron ka lang gustong gawin and gusto mo siyang pagpukusan, gano'n. Meron akong hinihintay na marinig na sa'yo ko lang talaga narinig nung nag-usap tayo nun, Ma'am Shane. Actually, talaga nasa utak ko na ganun yung gagawin ko. Kaso iba pala yung impact pag sa ibang tao mo siya narinig. Tapos magigising ka na lang, di, ganun pala talaga. So, doon nag-start. Nung pinayuhan mo ko na mag-niche down, dahan-dahan. So, dinadahan-dahan ko naman siya. And yun, nakarating na lang ako sa ganito, klase ng sitwasyon ko na talaga nag-specialize ako. And alam mo, Ma'am, siya sa totoo lang, eye-opener Akala ko talaga pag nag-niche down ako, yun na. So, nung nag-niche down ako, tapos web design, mas lalo pang lumawak. Mas lalo pang lumawak yung knowledge ko at saka yung mga kailangan ko pang aralin. Akala ko pag nag-design ako ng website, yun na. So, naisip ko na, hindi, ang lawak pala. Ang lawak pa pala ng kailangan kong matutunan as a web and a funnel designer. So, yun. Habang sinishare mo yung website funnel designing na yan, ito yung mga kamamshi, mga ka-homebase kada, ito yung mismong website na ni Jomeline, di ba? So, sabi ko nga nung nag-uusap kami sa one-on-one, parang parang nangingi pa siya ng confirmation siguro masabi ko or parang go signal lang na, Mamshi, sabihin mo lang kung ano ba, pwede na ba ako? Parang ganun lang. Sabi ko lang, okay. Parang ganun lang yung flow ng conversation namin. Tapos biglang nag-bloom talaga. Nakita ko talaga yung nangyari. Sabi ko, ano ba yung sinabi ko kay Jomeline para maging ganito siya? Nung tinitingnan ko yung mga samples mo, yung mga portfolio mo, sobrang na-inspire talaga ako. Na parang you just have to say yes for yourself Yun lang. Yung sagot nasa iyo din. Di ba? Nasa iyo din Ikaw lang din minsan na nagbablock sa sarili mo. Ikaw lang naglilimit sa sarili mo. So kung meron mga ka-homebase kada tayo dito na gusto mo, what if gawin mo? Kasi what if magtagumpay ka din? What if ikaw rin pala yung hinihintay ng sarili mo na magtuloy? 'Di ba? So yun yung nakita ko kay Jomeline, kung paano siya nag-yes at paano niya pinanindigan at paano niya inilaban hanggang ngayon ginagawa niya. So guys, sobrang inspiring talaga. And marami pa i-share sa atin si Jomeline. Ayun nga, sinishare ko lang sa kanya ito, yung kanyang mga nagawa. And I believe nag-take ka din ng ibang mga courses, 'di ba, para mas ma-improve mo yung mga skills mo about website and funnel building and designing. Yeah, Shin.
Yeah, nag-take ako ng course, including yung course mo. So, una yung WordPress, tapos yung kay Coach Bebs Hernandez, yun talaga. Tapos yung course mo, AI copyright, hindi ko naman yun pwedeng itago. And lahat yun sobrang nakatulong. Lahat ng mga coaches na yun pag pinagsama-sama. Ang laking effect nun bilang isang freelancer. At kailangan yun ng isang freelancer. And yun din kasi talaga yung learning curve ko din sa akin. Nagtatagalog, no? Kasi, nakakaintindi naman tayo ng English, Ma'am Shi, Yes, no? yes. Pero real talk lang, iba kapag ang nakaharap mo is yung totoong, pwede mo siya mapagtanungan ng live kasi yun. Kasi okay lang naman na maghanap ka ng mga free guides kasi gano'n naman tayo na, 'di ba, Mm. mga free resources. Pero meron kasi talagang mga naituturo sa course na hindi mo basta-basta Yeah, makukuha sa libre. Hindi dahil sobrang nagho-hold back iba. yung nag-share ha. Kasi nung Mm. nag-share naman ako about sa pagiging virtual assistant, wala naman akong hold back that time. Pero iba Mm. kapag pumasok ka sa course dahil talagang mas tutok doon. Siguro depende na lang kung anong course, 'di ba? Pero ako nung sa course ko, binigay ko yung mga kaya ko ibigay. And that time, ang isip ko is kasi parang kailan ko pa ba sasabihin to pa-transition naman ako, bigay ko na lahat ng mabibigay ko, Mm. ganyan. Basta sana seryosohin ng mag-aaral. Kasi hindi porket nag-take tayo ng course, magiging successful na tayo agad. Dahil hindi naman yung course ang sagot lang, kundi ikaw. Ikaw pa rin. Dahil Mm. ikaw yung mag-aaral, di ba? And I'm glad na hinanap mo yung mga courses na yan kasi alam mo sa sarili mo, meron pang ikaw, ika-grow pa, ikagagaling Yeah. pa, nadidevelop pa, di ba? At ginawa mo talaga, sineryoso mo talaga, at tinake actions mo. Yes, Ma'am Shi. Sobrang laking tulong ng mga coaches ngayon, no, na nagtuturo ng mga courses. Kasi sabi nga nila, hindi daw katulad nung araw na nag-YouTube pa. So, sobrang thankful ako doon sa mga natutunan ko and lahat yun, na-apply ko yun sa mga real clients ko na ngayon. I hope marami na kayo napupulot dun sa mga sinishare namin ni Ma'am si Jomelyn. Pag-usapan natin yung burnout, Ma'am Shi. Although may mga challenges na tayo, tapos nag-aaral pa tayo ng mga skills, tapos home-based mom pa tayo, and alam natin ang buhay home-based mom, di ba? Hindi naman natin nga yan mailalayo sa atin. Umabot ka ba sa burnout? And paano mo nalalaman, Ma'am si Jomelyn, na nabe-burnout ka na at anong ginagawa mo or anong ginawa mo? Yeah, burnout, for example, is yung situation ko noon that time na nakausap kita, Ma'am Shishing. Burnout ako noon kasi virtual assistant and jack of all trades ako noon that time. So, andun yung administrative task, may website, social media management, tapos may video editing ng konti, graphic design. So, sabi ko, sobrang halo-halo. Yung industry pa ng mga clients, iba-iba pa. Hindi ko na babanggitin, basta iba-iba siya. So, Mm-mm. sobrang nakaka-burnout. And doon ko naisip na, ang hirap din i-offer yung sarili mo kapag gusto mo din maghanap ng client. Kasi ang datingan parang gine-generalize mo. So, parang ang dating is basic lang din yung alam mo. So, iba yung dating or iba yung impact sa client kapag nag-specialize ka ng isang skills. Like yung pag-web design or even yung funnel. So, doon ko nakita yung difference ng impact sa client. Like, pwede ka talaga nilang tawaging expert. And minsan yung interview, hindi na siya nagiging interview, nagiging Yes. discovery call na siya, Ma'am Shi. Consultation, parang ganun. Ako na naglalakas loob na magtanong, may ganito ka ba? May ganito ka ba? Kailangan natin ng ganito. Tapos tatanungin ako ng client, ano sa tingin mo yung kailangan natin? Dahil paulit-ulit lang din naman na ganun din yung problems ng mga client. Confident na ako na ito yung gawin natin muna. Tapos ganito, ganyan, ganyan. So yun, sobrang nakakatuwa. Sobrang nakakalakas siya ng loob and confidence. And hindi ko nga yun makukuha din kung hindi rin ako syempre nag-aral dun sa mga courses or even dun sa mga YouTube tutorials pa na napanood ko nun. So, yeah. And ang ginagawa ko kapag nababurnout ako, kumakanta ako, Ma'am Shi. Aside sa Sabi mo, sumasayaw. Joey tayo minsan eh. Kumakanta ako, Ma'am Shi. Siguro bago ako mag-design ng website. Kunwari, yung website po is all about woman empowerment. So, kinakanta ko Carpenters. Oo. When I Pwede was yung sample mga nga ganun eh. ako. Sample konti. Ayoko, ma. Gabi na eh. Basta ganun, kumakanta muna ako, parang inaano ko yung sarili ko. Ini-internalize ko. Kahit yung sa copywriting, Ma'am Shi, pag tungkol naman sa luxury, nakikinig ako ng mga music na nakakagaan ng loob. Napapasayaw ako. Ang laki ng effect niya sa mind,
Kasi, ewan ko, basta ganun ma'am siya eh. Nakaka-relax siya. Parang nabuhos ko na lahat ng pagod ko. Game na ulit. Ganun lang yun ma'am siya. Totoo yan, ma'am. Iba kasi pag nasa mood, lalo pag sabi mo nga copywriting, pag magsusulat ka, you have to make sure, or iba yung parang, yung nando ka sa flow at pakiramdam mo. Ako naman, pag nababurnout na ako, sasabi ko sa asawa ko, pwede ba umalis muna tayo, lumabas muna tayo. Kahit Pwede mag-tricycle din. lang kami, nandun ako, kasi mas creative juices na pumapasok sa utak ko pag naka-backride ako sa tricycle, tapos nakatingin lang ako, mandar lang, ganun lang. Gumagawa ako dito, nag-exercise ako, nag-steps ako. Pag nababurnout kayo, hanapin nyo yung parang, saan ka ba yung parang offline o offline ka muna. Puputin mo muna yung online mo, mag-offline ka, magtanim ka, magluto ka, doon. I-divert mo muna yung attention mo para bumalik yung sigla mo. Yeah, Lalo pag sa totoo mga yun. panahong nababurnout ka, and magdasal. Yun talaga, isa, parang sabi mo, Lord, ko na bahala, sa'yo na muna to, di ba? Kasi iba talaga. Ilipat mo sa kanya, alam niya yung gagawin para sa'yo. Yun ang sakit din natin, no, kapag ka nandito na tayo sa industry ng freelancing. Yung tipong akala mo control mo lahat. Yes, yung Pero kaya mo hindi. lahat. Hindi mo makokontrol ang lahat. So, nasa sayo na lang yun. So, yun nga, mag-anuin, parang ganun. Lumabas ka, kumanta ka, sumayaw ka. Malaking tulong po. Alam mo, sobrang nakarelate ako doon sa sinabi mo na kapag specialist ka na, ikaw na nga yung nagtatanong, ikaw na yung nangingi. Ma'am Shi. Kasi ganun ako ngayon as a specialist. Nung marketing automation specialist ako, lalo pag sa Fiverr, parang nag-inquire sila sa'yo at ikaw yung nagtatanong, ano na yung meron ka, client? Eto ba, nagawa mo na? Eto, hindi pa. Ano na wala tayo? Then, gagawa ako ng roadmap. Ganyan. And then, tsaka ako pala sasabihin sa kanya, okay, ito ang gagawin natin. Ako yung nagbibigay ng Yeah, Ma'am Shi. ano, So, di ba, ng listahan. parang ang dating yan, parang ikaw pa yung nagtuturo sa client. Yes, you are the Nagkaroon ng times expert. na nirecord ko yung sarili ko. Tapos tinuruan ko siya kung paano mag-connect ng payment, gateway, yung mga ganun. O kaya domain. Sobrang sarap lang sa feeling na hindi mo dati nagagawa yun eh. Pero ngayon, di ba? Yeah. Pasalamat tayo sa taas sa mga sa ating kakayahan, sa skills na meron Yes, tayo. totoo. Kasi pag VA ka naman, most of the time, or based on my experience, kung ano yung sabihin ng client, yun ang gagawin mo. Although hingan ka minsan ng opinion, pero most of the time, gagawin mo lang kung ano yung sinabi niya. Unlike pagka-specialist tayo, alam natin yung parang magko-consult sila, pero ikaw yung mas nakakaalam ng kung ano yung gagawin mo. Magko-collaborate naman kayo. Mas parang may say ka. Mas you're the expert, you're the specialist, masusunod sila sa'yo. Diba? Kung ano man yung sabihin mo. Tsaka ma'am, dagdag ko lang din, no? So, kapag may na-experience tayo sa client, like for example, bago sa atin, no? Tapos, ibang client naman, na-experience na natin doon sa nakaraang client. So, ang laking tulong lang, no? Nadadagdagan, same niche, no? Same industry. So, ang laking tulong nung nadadagdagan yung kaalaman mo, na hindi ka naliligaw, yun pa rin yung niche na meron ka. Yes. Ayan. Oh, Ma'am Shi, ito na tayo saan naman. Hard questions for emotional depth. Sabi ko kasi parang quiz bit. Ayan. Ma'am Shi, ano yung pinaka-proud ka naman sa sarili mo na masasabi mong, wow, ako to, kinaya ko to? Ano yung mga moments na yan? Ito lang ma'am, kapag ka ganun yung usapan, sinasarili ko siya. Pagka kumari na-attempt akong i-post siya sa Facebook, parang nisip ko, kayabangan to, tigil mo to. Pero may times kasi na hindi siya tungkol sa kayabangan. Parang gusto kong iparating sa iba. Wala akong pake kung may mag-like o may mag-heart. Basta gusto ko maka-inspire, katulad ng ginawa mo. Kasi baka mamaya yung meron akong saloobin, makatulong din sa iba. Kagaya nung ginawa mo nun, yung simpleng phrase, natanggapin mo kung ano yung kaya mong gawin. Ang laki ng impact kasi nun sa akin nun eh. Kasi yun yung mga times na sobrang bigat. Wala akong kayang gawin kundi mag-alaga ng bata. Pero meron pa pala, di ba? Nagbibigay lang ako ng inspiration sa Facebook. Tapos, siguro, nung nagkaroon ako ng bahay, nung nandito na ako sa sarili naming bahay. Kasi, hindi rin biro, Ma'am Shi, na yung pinagdaanan ko as a VA, tapos 4 na beses na nangungupahan, diba? So, yun lang. Kapag tinitignan ko to, na napunta ako sa labas, tapos, o kaya umiinom ako ng kape, kapag bukas yung shop, umitingin ako sa taas. O kaya kapag ganito, madaling araw, kasi nasa tapat ako ng bintana, no, nakikita ko yung langit. Sabi ko, thank you Lord po. Thank you Lord po talaga kasi sa inyo to galing eh.
hindi naman to sa akin. Sa inyo to at kayo yung naglagay sa akin dito. So, salamat po kasi hindi niyo ako pinabayaan. Pinakinggan niyo yung hinaing ko noon. Baka maiyak pa ako dito. Pangit ako umiyak. Sasabihin ko pa nga yung nakakaiyak eh. Sana, pagdating ng panahon, maibalik ko din sa mga katulad ko din na mamshis din na nangangailangan din ng tulong. Kasi coding skills na meron ako, hiram lang yan. Sa kanya yung galing. Kailangan natin i-share yan sa iba. Di naman natin yun madadala at sa ending, di ba? Totoo yan. So, yun. Totoo yan. Actually, yun din ang iniisip ko nun eh. I mean, kung ano man yung narinig po sa akin, hindi rin naman sa akin yun galing. Kasi bago pa naman ako nag-create ng videos, nagdadasal din naman ako. Parang kung ano man yung mensahe mo, sana yun ang maramdaman nila, yun ang marinig nila. Kahit even yung, ngayon, bago yung call natin. So, yung mga tanong na to, hindi to galing kay ChatGPT. Binigay ito ni Lord. And sabi mo hindi mo yun sinishare, di ba? Kasi inisip natin parang mayabang tayo. Pero sinishare mo kasi alam mo na yung mai-share mo is galing yan sa puso at hindi mo yan maitatago, di ba? Hindi mo man siya masabi into words. Pero in your emotions, in your actions, lalabas siya ng kusa. Magsha-shine siya talaga, di ba? Kaya everything that happens sa atin ay merong dahilan at merong purpose, may papupuntahan. Actually, meron pa akong gustong itanong. Ano naman yung mga yung pinakamalaking lesson yan na natutunan mo sa buong journey mo? And ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo sa buong journey mo bilang isang freelancer at home-based mom? Siguro, Ma'am Shi, bukod dun sa haba ng pasensya, kasi meron na tayo nun. Sabi nga ni, ano ba yan? Parang sobrang natin, sobrang holy. Pero totoo, Ma'am Shi, kasi, kasi hindi mo naman kasi pwedeng ipagyabang kung meron ka. So, stay feet on the ground and go with the flow. Huwag mo kakalimutan na tumulong and siguro maniwala ka lang din sa kanya. Kasi nung mga times na akala ko walang-wala na, akala ko eto na lang ako eto na lang yung kaya ko, baka hanggang dito na lang talaga ako. Nung time na yun, umiyak lang ako kay Lord. Tapos, nandito na ako sa pagiging VA. So, yun. And then, bukod dun sa have faith with God is yung tiwala sa sarili mo. Kahit yung ibang tao, no, hindi ka pa mapaniwalaan sa ngayon. Sa 10%, kung merong 1 o merong 2, no, pagtiwalaan mo kung anong meron ka. Kasi wala namang ibang maniniwala niyan kundi ikaw lang. Tapos lakas ng loob. Kasi sobrang kailangan din yun, yung lakas ng loob. Kasi pag mahina yung loob mo, hindi ka rin talaga tatagal dito Maniniwala ka dun sa mga naririnig mo sa gilid, ay hindi mo kaya. Kailangan malakas ang loob mo. Kasi hindi mo alam, nandun ka na din pala doon sa dati mong iniisip. Ganun ba, Ma'am Shing? Yes, totoo yan. Ay, yung binanggit mo yung nandun ka na sa iniisip, ito yung parang, meron ako naging past video, yung Be Do Have. Kung ano man yung gusto mo, i-embody mo na siya. Ikaw na yun, sabihin mo na ikaw na yun. And ilagay mo na yung sarili mo into that person. Ngayon, i-ano mo na rin is, ano ba yung katangian nitong person na to or yung gusto mo mangyari? So, kung web funnel designer ang web funnel designing ang gusto mo, ano ba yung characteristics niya? Ano yung ginagawa niya? Ano ba yung mga pag-uugali niya? Sino siya? Ano yung being niya? Yun na yung gawin mo sa present para yung actions kasunod na nun. Para yung having at yung mo, nandun na. I mean, nangyayari na siya Gini-embody mo na siya. So, parang inaano mo na siya into reality, yung gusto mo. So, I think isa yun sa magandang matutunan ng mga gustong maging freelancer or home-based mom, i-acknowledge mo na kung ano yung meron ka at kung ano man yung gusto mo mangyari, i-embody mo na rin siya and put it into actions and have faith. Kasi totoo yan, marami tayong pagdadaan ng challenges at hindi biro ang pagiging, kahit mapa-single ka or home-based mom ka, hindi biro yung mga pagdadaanan natin. Pero pag wala kang tiwala sa sarili mo, lalo na dun sa nasa itaas, wala talagang mangyayari, wala talagang kapupuntahan, di ba? And even nga habang nandun ka na, mag-hold back ka pa di ba? Parang kaya ko ba to? Tutuloy ko ba to? Lalo pag wala normal. Di ba? Yung parang walang nakakaintindi sa'yo, yung parang walang kahit anong kwento mo, yung nag-aantay pa sila ng pruweba from you na talagang mangyayari siya. Pag wala ka pang naipapakitang pera or dollars dyan sa account mo, hindi pa sila maniniwala. Pag naman nakita na, biglang magtatanong naman sa'yo, paano yan? Yung mga ganon. Di ba?
So, yun lang. Magsimula ka din talagang magtiwala sa sarili mo at sa nasa taas and take action. Leave it to God. Yun lang talaga. Tsaka ma'am, dagdag ko lang din, no? Lalo na doon sa mga aspiring pa na VAs, no? Lalo na doon sa mga bata, no? So, maganda din kasi talaga yung may mga alam na sila, no? Given na talagang may mga alam na nila kung paano maging VA, given na talagang may mga alam na sila sa mga technical, ganyan. Pero hindi lang basta ganun lang dapat yung meron ka eh. Kailangan tiyaga, no? Kasi kung wala kang tiyaga, pero meron ka namang alam, pero wala kang tiyaga, paano yun? Sa paghahanap pa lang ng client, wala ka ng tiyaga. Sa pag-research, wala ka ng tiyaga. Diba? Hindi ka rin makakarating or hindi ka rin makaka-jump sa freelancing or sa pagiging virtual assistant. Kasi ang kailangan talaga dito, bukod sa meron ka ng skills, meron ka ng alam, is yung tiyaga, patience sa sarili mo. Kasi, yun nga, lagi ko sinasabi na iba to sa trabaho sa labas. And hindi ito yung tipong pag nagtrabaho ka na, bukas may trabaho ka na ulit. Unstable to, no? So may mga client na mawawala, may client ka ulit bukas, pwedeng wala. So it's all about patience at saka tiyaga. Yun lang talaga yun, Ma'am Shi. Tiyaga sa sarili, tsaka sa sitwasyon na meron ka. Na-experience mo both, pagiging VA and pagiging specialist. Kung merong magtatanong sa'yo ng paano magsimula, ano mas gusto mo or ano yung sa tingin mo mas i-advise mo sa kanila? To become or to start as VA or to start na as specialist? Actually, Ma'am Shi, nung una, madali siyang i-explain. Lalo na ng mga nakaraang taon. Pero habang tumatagal pala talaga siya, no, parang ang hirap na niyang i-explain lalo na sa newbie. So, pabago-bago din yung advice ko, sa totoo lang. So, siguro ang mai-advise ko sa iba, kapag tinatanong ko, gusto ko maging katulad mo, ate, ganyan, ano yung unang-una mong hilig? Baka naman mahilig ka pa sa graphic design, mahilig ka pang mag-inventory, or baka mahilig ka sa mga sales, like customer service, or paggawa ng website. Pag sinasabi nilang wala pa, ina-advise ko sa kanila, sige, pag-aralan mo maging virtual assistant. Kasi yun din naman yung dati kong pinagdaanan. And kapag ka nakita mo na yung pinakagusto mo doon sa lahat ng skills na yun, meron ka nang nagustuhang isa, that's the time na pwede mo nang i-niche down yung sarili mo or palawakin mo pa, no, na pag-aralan yung niche na yun. Yun talaga yung pinapayo ko, Ma'am Shing. Bago yung pagpapayo ng niche down. Kasi hindi lahat alam hindi alam tukoy na ito talaga yung gusto ko pag-graphic design. Yung kalimitan dyan, yung iba makakausap mo, medyo magulo pa yung isip, di alam ko anong gusto. So yun talaga yung pinapayo ko, Ma'am Shing. Yeah, or minsan ang gusto lang, ala bang madali? Wala ba nung yung kagaya nung nakikita ko sa ganito, nakikita ka ng ganito, di ba? Yung, tsaka Ma'am Shi, click lang. Oo, tsaka Ma'am Shi, tinatanong ko din, unang-una, bakit gusto mo maging ganito, VA? Bakit? Talagang tinatanong ko, pagka narinig ko, hindi kasi gusto ko malaking sahod, kasi gusto ko nasa bahay lang nagtatrabaho. Tapos, gusto ko hindi na ako mahirapan kasi parang madali lang Tinatapat ko talaga sila. Kapag ganyan ang dahilan mo, baka hindi ka makatagal. Kasi hindi pwedeng ganyan ang dahilan mo. Bago mo pagdaanan yan, madami ka talagang kailangan pang aralin. Handa ka ba? Kasi yung malaking rate na sinasabi mo, o sabihin na nating 6 digits, bago sila nakarating dyan, ang dami nilang pinag-aralan, ang dami nilang pinagdaanan. Kaya mo bang gawin yun? Mga ganong tanong, Ma'am Shi. Kasi kailangan kasi dyan is yung explanation na may kasama ng katotohanan. Mahirap yung mag-explain ka na, wow, 6 digits, wow, ganyan. Pero kapag sumabak na sila, parang culture shock. No, sayang naman yung time, sayang yung oras, yung panahon. Diba? What if sabihin mo na din sa kanila yung totoo, ganito kahirap, medyo iba to sa trabaho sa labas. Okay lang ba sa'yo? Yung mga ganon, Ma'am Shi. Truth slaps, di ba? Pak. Yan ang umpisa. Parang ganon. Ito, mas personal question na to. Baka maiyak ka na dito. Pangit ako umiyak. Ayaw mo pa iyak ayaw talaga Kasi ito balik tayo. Kung may chance kang kausapin yung sarili mo na nung nagsisimula pa lang, yung naka-engine seat ka pa lang sa harap nung laptop mo, di ba? Sa may, yung lalagyan ng sapatos. Ano yung mensahe mo sa kanya? Kung kakausapin mo siya ngayon. Nakakaano naman, Ma'am Shi. Dapat pala nag-ready ako dito na Siguro, Ma'am Shi, kung makakausap ko lang siya, hahawakan ko yung likod niya.
no, hawakan ko yung likod niya. Tapos sasabihin ko na, kung ano yung gumugulo sa isip mo, no, kung nahihirapan ka ngayon, okay lang yan. Kung walang naniniwala sa'yo, kung sa tingin mo hindi mo kaya, baka hindi talaga to para sa'yo, pagtiwalaan mo yung sarili mo. Kasi hindi mo alam na makakarating ka rin pala sa ganito. Parang ganun. Tapos, konting tiyaga pa, konting haba pa ng pasensya, malapit na. And then, wag mong kakalimutang mahalin din yung sarili mo, no? Bago mo gawin din yan lahat, wag mong kakalimutan na alagaan yung sarili mo and tiwala lang lalo, kapit lang. Oo, kasi marami nga tayong mga ka-mamshi, mga kaumbiskada yung, nakakuha ng clients, trabaho dito, trabaho doon, kasi maraming mga responsibilities, maraming mga babayaran, lalo yung ganyan, di ba? And marami ako nakausap na pinagdaanan din yung pinagdaanan ko, yung nakalimutan yung sarili. To the point na nagkakasakit na, naha-hospital na, 'di ba? Nagme-maintenance na. Ako, pinagdaanan ko talaga yun na nagme-maintenance. Kaya nga, nagsisimula na ako mag-steps ulit, mag-exercise ulit, pero hindi dahil sa natatakot ako magkasakit na. Noong una kasi ganun natakot ako magkasakit. Pero sabi nga, instead na scarcity or instead na fear, dapat ang paghugutan mo is love. Parang ito kasing katawan ko ay blessing from God. And dahil blessing to, pag-iingatan ko to. And paano ko ba to pag-iingatan? 'Di ba? Ano ba yung mga paraan para mapag-ingatan ko siya? So doon na ako ngayon nagsisimula. Hindi na yung dahil natatakot ako para sa buhay ko. Kundi gusto ko magpasalamat kay Lord. Kasi kung hindi ko pag-iingatan to, lahat din naman to apektado, 'di ba? Parang sa atin din naman sila humuhugot ng ng lakas. Tayo naman humuhugot tayo ng lakas kay God. So, bigay natin kung ano man yung blessing niya ulit, di ba? Tsaka ma'am, hindi mo rin may bibigay yung 100% mo sa trabaho man yan o sa family mo kung hindi mo mahal yung sarili mo, di ba? So, yun, yung mga simpleng pag-exercise or even, siguro yung pagbibili ko ng mga yung mga beauty products. Ay, oo. Oo. Sa mga simpleng ganun, ma'am, or even yung pagpapaayos ng buhok, paminsan-minsan, tuwing bare months, pag na ko yung 13 matcharing. So, yun yung way. Yun yung way para mabigay mo yung pag-aalaga sa sarili mo. Pakinggan mo din minsan yung katawan mo. Baka naman kasi kailangan din ng pahinga. Kailangan, naantok ka na game ka pa rin. Diba? Ako lagi kong pinakikinggan, ma'am, yung katawan ko Lagi kapag inaantok ako, natutulog talaga ako. Kasi mahalaga din yun Mahalaga din yun sa katawan. Mahalaga yun. Yeah, actually meron ako gusto i-share. Meron akong napanood na parang workshop ni Jim Rohn. Okay, I'm not sure kung kilala niyo si Jim Rohn, pero pag sinearch niyo, makikita niyo kung ano siya, parang motivational speaker. So doon sa workshop niya na 'yan, merong part doon kasi pinaano ko rin to sa mga naging students ko. Parang meron kaming mind setting part doon sa course And doon sa sinabi ni Jim Rohn, parang kunwari, nasa eroplano ka, tapos magka-crash na yung eroplano. Anong una mong gagawin? Pagka yun, di ba yung mask mauhulog? Sino ang una mong bibigyan? Normally, ang sagot natin mga nanay is lalagyan mo yung anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, bibigyan mo muna sila ng mask, di ba? Sabi niya, hindi. Unahin mo. Parang, ang sabi niya is, put your mask on first. Ikaw muna. And then you help them. Kasi madalas sila So, pag may nangyari kasi sa'yo, paano sila? Yun yung isa sa tumatak sa akin. Kaya sabi ko, ako muna. Pero parang sabi nga, self-love is not selfish. Diba? Yun madalas ang natin ang pagka nagsi-self-love ka, apaka-selfish mo or parang hindi mo mahal ang pamilya mo kasi hindi mo sila inuna. Ang ngayon ang ko, hindi. Kaya ako sila naaalagaan is because mahal ko na rin yung sarili ko, minahal ko na rin sarili ko. Dahil kung may mangyari sa akin, dami din naman sila. And hindi lang doon. I mean, nung ngayon na nagbabadminton na yung mga anak ko, parang na-realize ko din sa sarili ko na paano ko sila sasabayan ko ako mismo hindi ko siya ginagawa. So, nagsimula na ulit ako mag-workout, mag-steps, and eventually, yung mga anak ko nagtatanong na sa akin, Mami, paano yung ganyang ginagawa mo? Mami, paano pinapalakas yung ganito? Paano, alam mo yun, ang iba yung sa akin na sila nagtatanong, samantalang noon parang naawa ako na hindi ko mabigay yung time sa sarili ko pero kailangan ko sila unahin. Iba yung impact, Ma'am She's, pagka nakita ng pamilya natin na ikaw mismo yung nagsisimula. Hindi mo na kailangan mag-explain pa sa kanila. Instead, you are a living example and you are a living inspiration to them. So,
mas lumalakas yung loob ko na gawin siya ng gawin. Ang challenge na lang is paano ko babalansin din yung oras ko. That's, di ba? Kasi freelancer tayo, tapos gaganapan mo pa yung pagiging home-based mom and then may gawaing bahay ka pa. So kung natin, didagdag ko lang yung tanong na yun, Ma'am Shi. Ikaw naman, paano mo siya paano mo binabalanse? Paano mo pa nabibigyan ng oras yung sarili mo and nagagampanan yung role mo as a freelancer and as a home-based mom? Siguro ma'am, given din na flexible lahat ng mga nagiging clients ko. No? So ako mismo nag-aano ko ng schedule sa sarili ko na ganitong oras mag-work ako. Pagdating ng ganitong oras, okay, cut na. Doon ako sa baba, mag-aasikaso no, ng mga bata. Tapos, kailangan, meron din akong time sa sarili ko. Yung parang tipong hindi tungkol sa freelancing, hindi tungkol sa trabaho. Yung ako lang talaga na nakikipaglaro sa mga anak ko. Gusto ko kasi yung Ma'am Shi, yung nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Yung may oras pa ako para pakinggan sila. Ano ba nangyayari sa school? Ano yung kailangan nila? Sa asawa ko naman, baka meron din akong kailangang malaman. Yung mga ganong klase, Ma'am Shi. Basta tuwing ganitong oras or tuwing madaling araw, freelancing or trabaho, and then kinabukasan, may time dapat sa mga anak at sa sarili mo. Ang siguro sa akin, Ma'am Shi, sa sarili ko naman is, di ba, pag naliligo tayo, no, yung mga me time. So, it's actually yung mga beauty products, ganyan. Pag sinisipag ako, Ma'am Shi, tulad ngayon, walang masyadong tao. So, nagwo-walking ako dyan, nag-exercise ako. So, masarap din siya sa pakiramdam yung pawis na pawis. Hindi ko nga lang siya ma-video ngayon, pero nakakapagsimula na akong mag-exercise, no, jogging. Hindi siya tungkol sa pagpapasexy eh. Siguro yung lakas na lang din ng resistensya. And then yun din yung way mo na pagmamahal din sa sarili mo. Time management. Yun. Yeah, pero bonus na rin yung maging sexy, 'di ba? Kasi sexy naman tayo, hindi naman lagi yan sa pagiging maliit ang tiyan eh. Parang sexy na rin. Basta sexy tayo, yun na yun. Period. 'Di ba? Kasi ako di na lumiit talaga yung tiyan ko. Parang lumiit ang lahat, pero yung tiyan ko may sariling buhay, di ba? Mas okay yung sugar, okay yung high blood pressure, wala tayong problema. Totoo yan. Huwag mo nang antayin na yung pang-BP mo pa ang mag-remind sa'yo na, oy, high blood ka na. Oy, di ba? Oy, sumasakit na naman ang katawan mo, o kailangan mo na naman uminom ng gamot. Parang ganun. Huwag mo nang antayin na yung hospital pa ang mag-remind sa'yo na hindi na to tama. Tulog tsaka yung lifestyle. No? Meron naman talaga tayo may sacrifice. Okay naman sa tulog. Yung lifestyle, Ma'am Shi, siguro pasalamat ako. Kasi yung asawa ko probinsyano. So yung pagkain dito sa bahay, puro gulay. Puro gulay, Ma'am Shi. Gulay, basta siguro sa loob ng isang linggo, 2 beses lang yung karne. Tapos hindi rin ako mahilig sa karne din eh. So pasalamat ako na yung mga hindi ko nakakain gulay, nakakain ko na. Kasi nga, probinsyano siya, marami siyang alam na lutong gulay. Yun. Pasalamat ako may mga ganun. Kasi paano ko nahirapan ako pakainin ng gulay. Kasi Ma'am Shi, kung puro yung mga frozen food, ganyan. Nako, yari. Yung mga anak ko naman, mostly talaga chicken. Kasi ako nag-chicken breast na ako dahil nga sa protein, di ba? Nagtaas talaga ako ng protein. So, damay na rin sila. Ito na naman ulam. Protein diet tayo, guys. Kasi nag-sports tayo. Ganun na. May reason na ako. Kung may movie naman ang buhay mo. May movie ang buhay mo. Ano ang title nito? Ano ba gusto mo? Movie o kanta? Ano ang title nito at bakit? Kanta? Siguro yung ano ba? Parang nakakornea na ako, Ma'am Shi, pero ito talagang pumasok sa isip ko, yung kay Sarah Geronimo tsaka kay Sharon Cuneta, yung Pangarap na Bituin, di ba? Pangarap na Bituin, lalo na yung kanta. Dapat may konting sample. Ma'am Shi naman. Na. Sige, go. Sige. Unti-unting mararating kalangitan at bituin, unti-unting kinabukasan ko'y... Hindi ko na lang sunod. Maniningning. Tibay ng damdamin. Yan, Ma'am Shi. Ayan, anyway, Ma'am Shi Jomeline, maraming salamat sa mga shinare mo, sa mga natutunan naming lesson mula sa iyo. And I'm sure marami pa po kaming makikita at mababalitaan
lalo sa mga magiging journey mo pa. Hindi ko alam kung hanggang saan aabutin ang buhay natin as a freelancer, but I'm sure kung ano man yan, meron yan magandang kapupuntahan kasi meron kang magandang dahilan. Thank you, Ma'am si Jomeline ha, sa Thank you lahat. din sa'yo, Ma'am Shi. Thank you. Salamat.